Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Mateo, 43 anyos at nakatira sa San Fernando, Pampanga. Napasulat ako para ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. Masasabi kong medyo kakaiba ang ilang kabanata ng aking buhay. At umaasa ako na hindi lang ako ang may ganitong karanasan. Maaga akong naulila sa ama at tanging mama ko lang ang nagtaguyod sa akin. Sa kanya ko natutunan kung paano magpahalaga sa ibang tao. Kaya naman bigay todo ako kung magmahal. Kaya lang ang unang pag-ibig ko, nauwi sa wala. Iniwan ako ng una kong nobya at ipinagpalit sa sarili ko pang pinsan. Katunayan, naimbitahan pa ako sa kanilang kasal. Hindi ko alam kung tanga ba ako, pero pumayag pa akong mapasama sa kanilang entourage. Sobrang kakaiba talaga ang araw na yun. Dahil bukod sa pinanood kong ikasal sa pinsan ko ang aking unang pag-ibig, may nakilala pa akong isang kakaibang tao. Mag-uumpisa yung seremonya. Uy, Mateo! Uy, Bien, kumusta? Long time no see. Ito, ayos naman. Ikaw, kumusta ka? Ganun lang din. Totoo nga ang chismis. Oh? Chismis? Anong chismis? Usap-usapan kasi yung pag-attend mo sa kasal ni Harleen. Usap-usapan? Ba't naman naging usap-usapan? Di ba kayo dati ni Harleen? Kaya marami nag-aabang kung tatanggapin mong makasama sa entourage. Bien, pare. Hindi lang naman kasal ni Harleen to. Kasal to ng pinsan ko ni Javier. Ng pinakamalapit kong pinsan. Isa pa, matagal na kaming hiwalay ni Harleen. Wala nang kaso sa akin na naman ang nangyayari sa buhay niya. Aks, napakatapang mo namang bata ka. Ano? Teka, mag-uumpisa na ata eh. Yung mga lalaki po, pila lang po dito sa kaliwa. Yung mga babae po, dito naman po. Bien, may partner ba tayo? Siyempre. Dami nilang babae. Sino dyan partner mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala. Ito po ito na po yung magpa-partner. Cara, Francis, Olivia, Jerome, dumpo. Lenny, Rainier, Loisa, Bien. Uy, ako yun. Tapos, Mateo and Zenaida. Ayun. Ayan na yung sa'yo. Ay, excuse me. Sino ho si Mateo? Ako. Ay, hello. Hello. Zenaida, pero Zenny na lang for short. Mateo. Kasamahan ako dati ni Harleen sa trabaho. Naging BFF, ganun. Ikaw, ano ka ng groom? Pinsan. Pero, ex ka ni Harleen, di ba? Ha? Teka, paano mo nalaman? Ay, sorry. Usap-usapan kasi nung ibang abay eh. Usap? Pero wag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? May girlfriend ka ba ngayon? Wala. Ayun, sakto. Single din ako eh. Kaya? Di pakita natin na hindi ka talunan. Talunan? Ready na po? Ay, shh. Ayun na, mag-uumpisa na. Teka, ano? Maglalakad na tayo. Harap ka na doon. Teka, anong gagawin natin? Sunod na po sa pila, ha? Umayos ka na, dali. Ay, naman.
ng pagkain natin. Uy, ba't ang dami ng kinuha mo? Aba, syempre. Ayoko magutom ang partner ko. Sabi ko naman sa'yo ako nakukuha ng pagkain natin eh. Baka abutin ka ng siyam-siyam pag ikaw eh. Bakit naman? Sigurado naman pipila ka sa buffet area. Siyempre. Hindi tulad ko. Ang bilis ko nakabalik, di ba? Medyo. Kasi chinika-chika ko na yung mga serbidora. Pumi-PR na ako, ganun. Kaya ayan, sila na mismo kumuha ng pagkain para sa akin. Walang pila-pila, pira-pira lang. Di ba nakakahiya? Jesus! Wala naman nakapansin eh. Tsaka ano ngayon kung malaman ng iba? Wala naman akong ginawang masama. Ang totoo niyan, eto atin-atin lang ha. Meron na akong nakatabing lechon. Ha? Take home ba? Take home. La, pwede ba yun? Sabi ko nga sa'yo, close na kami ng mga nagsaserve sa catering eh. Pati nga yung may toka sa cake eh. Nabulungan ko na rin. Teka, bakit parang pakiramdam ko illegal yung mga ginawa mo? Bakit ba? Mauubos ba ni na Harleen yung cake nila? Kita mo naman nung laki-laki. Tsaka aminin mo, sa mga kasalan, hindi naman nakakarating sa plato ng mga bisita yung cake. Isa na pupunta. Sige nga. Pero Zenny... Ay naku! Mabuti pa kumain na tayo. Lalamig na tong pagkain tikman mo tong lechon. Dali. Ang lutong ng balat. Ang sarap Hindi mo na ako kailangan subukan. Sarap, di ba? Malasa yung laman, no? Sige, kain ka pa. Uy, mukhang close na kayo ah. Ay, hello! Bien, tama? Oo. Zenny? Yes, tama. Ay, close na talaga kami ni Mateo. Napaka-gentleman kasi. Tsaka, nakakatawa yung mga banat. Ang sarap kasama. Ako? Oo, kaya. Sige lang, kumain ka lang dyan. Samahan mo ng kanin yung ulam mo. Ano ka ba? Ang lagay baka mamaya magkamabutihan kayo niya. Ganun na nga siguro. Sige na, Bien. Kumain ka na. Oo. Pipila na yung table namin Doon lang ako Okay. Anong sinasabi mo magkakamabutihan tayo? Kumalma ka lang. Sabi ko nga sa'yo, di ba akong bahala sa'yo. Hindi ka magmumukhang kawawa ngayong gabi. Bakit naman ako magmumukhang kawawa? Hindi mo lang pansin. Pero yun ang tingin sa'yo ng mga tao. Kailan? Paano? Parang di naman. Huwag ka na maghuramentado dyan. Basta, makiride on ka na lang. Ano man ang sabihin ko o gawin ko, para sa ikabubuti mo rin yon. Ano ibig Pwera na lang kung gusto mong totohanin yung pagiging close natin. Zenny, ayos ka lang? Normal ka bang tao? Biro lang, ito naman. Ayoko lang talaga magmukha kang kawawa. Kasi sa totoo lang, ilang buwan ko nang naririnig yung pangalan mo Sa buong preparasyon ng kasal ni na Javier at Harleen, lagi kang nababanggit. Hindi mo na naitatanong pero kasama ako sa nag-ayos ng kasal ni na Harleen. Ayun, dami-dami nilang sinasabi. Nila? Yung mga tsahin, mga kaibigan nyo. Hindi lang ako nag-usisa pero lagi na rin tuloy kitang naiisip. Kaya nga, hiniling ko na sana ako maging partner mo sa entourage Ano? Para makilala kita. Maayos ka naman palang tao. Teka, sino ba may sabing abnormal ako? Sabi kasi nila, in love ka pa rin daw kay Harleen. Ano? Pero wag ka mag-alala. Pagkatapos ng gabing to, hindi na nila iisipin yun. Kasi close na tayo Panay tawanan natin mula nung nagkasama tayo, di ba? Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa'yo o kikilabutan. Lakas ng loob mong sabihin maayos akong tao. Ikaw, na-check mo na ba yung sarili mo? Hala, ayan na nga at magsusungit na si Sir. Alam mo, Mateo, maliit na bagay lang naman to. Huwag na nating palakihin. Ang punto ko lang naman gusto kitang maging kaibigan kung papayag ka. Kung ayaw mo naman, hindi kita pipilitin. Pero ano't ano pa man, masaya ako at nakilala na kita. Sana lang, hindi ito ang una at huli nating pagkikita. Tony, taong 2006 nang makilala ko si Zenny. At hindi nga sa kasalang yun ang huli naming pagkikita. Nagkapalitan kami ng cellphone number. At mula noon ay halos araw-araw na kaming magkausap sa text. Hindi pa kasi uso noon ang social media kumpara sa ngayon. Kaya nauwi kami ni Zenny sa pagiging textmates.
Siya ang unang bumabati sa akin pagkagising ko sa umaga. At siya rin ang huli kong kausap bago ako matulog sa gabi. Napakamasayahing tao ni Zenny. Hindi tulad ko na tahimik lang at mahiyain. Siya lang ang bukod tanging tao na nakapagpapalabas ng kulit ko. At kahit magkaiba ang aming mga personalidad, nagawa naming magkita sa gitna. Kaya naman makalipas lang ang ilang buwang pagkakaibigan, nauwi kami ni Zenny sa isang seryosong relasyon. Pero hindi ko siya kaagad ipinakilala sa mama ko. Bukod sa gusto ko munang siguraduhin ang lahat sa amin ni Zenny, meron kasi siyang kakaibang katangian. Isang katangian na hindi ko sigurado kung masasakyan ng mama ko. Busog na busog ako. Naku, Tita Josie, ang sarap niyo po talaga magluto. Nako, ikaw naman. Nambola ka pa. Ay, hindi ho. Totoo po yung sinabi ko. Lalo na yung pansit, winner, pati yung lumpiang Shanghai. Perfect ang pagkakaluto. At naku, Tita, halos nalimutan ko yung pangalan ko nung natikman ko yung kalderetang baka. Parang ngayon lang may dumaig sa tatay ko pagdating sa kaldereta eh. Siya lang kasi yung kilala kong expert pagdating doon, Tita. Ay, mabuti naman at pumasa yung luto ko sa standards mo. Uy, Tita, wala naman pong standards dyan. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ewan ko ba naman dito kay Mateo at ngayon ka lang dinala sa bahay? 4 na buwan na kamo kayong magkarelasyon? Opo, tama po. Sabi niya kasi gusto niya akong ipakilala sa inyo sa birthday niyo. Gusto ko lang espesyal yung una niyong pagkikita. Nako, Zenny. Dalas-dalasan mo ang pagpunta dito, ha? Marami pa akong alam na putahe. At nakakamiss magluto ng pangmaramihan. Ito kasing si Mateo, hindi naman palakain. Lagi lang nakasubsob sa trabaho. Kaya tingnan mo, ang payat-payat. Ma, ano ba sinasabi mo? Normal lang tong katawan ko. Ganito na ako simula dati pa. Yun na nga ang hindi maganda. Walang nagbago sa'yo. Dapat nagpapalaki ka ng katawan. Huwag kayong mag-alala, Tita. Susubukan kong patabain tong si Mateo. Abay dapat. Naku, Mateo, gayahin mo yang si Zenny. Magana kumain. Nabiyayaan po kasi ako ng mga magulang na masarap magluto. Ay, naku, kung nabubuhay lang po si mama ko. Siya ko po, magkakasundo kayo nun. Mukha nga. Sa'yo pa lang. Nakikita ko na mabubuting tao ang mga magulang mo. Salamat po. Ay, Tita, meron pa po ba kayo nung kaldereta? Ay, oo naman. Marami pa. Gusto mo pa ba? Ay, hindi ho baka pwedeng maglambing ng kaunti. Ano yun, Iha? Gusto ko lang kasing matikman ni Tata yung luto niyo eh. Ay, sige. Ipagbabalot kita. Teka, sandali. Ay, ako na po. Ako na po yung kukuha ng lalagyan. Upo lang ho kayo dyan. Baka mapagod pa kayo eh. Kayo tong may birthday. Kaya ako na ho. Sige na po. Andyan sa drawer yung plastic ng pagkain. Dito ha? Oo, dyan. Kulay asul yung lagayan. Ay, ito na lang po oh. Meron kayong mga lagayan dito na may takip? Ay, yan. Yan, pwede rin yan. Ito na lang po gamitin ko, ha? Kuha po ako ng 4. 4? 4 na lagayan para sa kaldereta? Ilan pa kayo sa bahay nyo? Ay, hindi po. Isang lagayan lang po para sa kaldereta. Isa sa pansit, itong isa para sa lumpiang Shanghai. Tapos, Tita, kuha na rin po ako ng buko salad, ha? Paborito rin po kasi ni Tatay yan, Oo naman. Sige lang. Kuha na po ako, ha? Oo naman. Kuha ka lang. Naku, Tita, tsak na matutuwa si Tatay. Para na rin siyang umattend ng birthday niyo, eh. Oo nga, Ay, parang bitin to. Tita, kuha pa po ako ng isa pang lagayan, ha? Ha? Malalaki ho kasi yung hiwa ng baka, eh. Konti lang yung kasya sa isang lalagyan. Dalawahin ko na ho, Sige lang, Zenny. Kuha ka lang ng gusto mo. Ay, kailangan mo ba ng tulong? Ako na maglalagay ng pansit. Ay, hindi na ho. Ako na
po. Nakakahiya naman sa inyo. Kanin. Gusto mo ng kanin? Ay, wag na ho. May bigas naman ho kami sa bahay. Bale, kuha na lang din po ako ng sapin-sapin. Sapin-sapin? Sige. Bahala ka. Kunin mo na lahat ng gusto mo. Oh. Salamat ho, tita. Happy birthday po, Salamat. Ito na lahat ng hugasin, Mateo. Ay, sige ma. Iwan nyo na lang ho dyan. Magpahinga na ho kayo. Mag-aalauna na pala ng madaling araw. Ayos lang bang pinagtaksi mo na lang si Zenny? Opo, ayos lang yun. Nag-text naman na siya na malapit na siya sa bahay. Oh, ma. Bakit po? Ba't parang ang lalim ng iniisip niyo? Wala naman. Uwe, parang meron eh. Ma, tungkol kay Zenny po ba? Ano masasabi niyo? Ang bait, di ba? Ang daldal. Ayos naman. Gusto ko naman ang ugali niya. Ang bilis nga niyang napalapit dun sa mga tiyahin mo eh. Opo, magaling sa tao si Zenny. Kaya lang, nak, Po, ma. Bakit? May problema po ba? hindi naman sa matanong ko lang Po, ano po yun? Anong estado nila sa buhay? Si Zenny po? Oo, tsaka yung tatay niya, yung pamilya nila. Si Zenny po nagtatrabaho sa bangko. Yung tatay po niya, ang alam ko po may hardware store eh. Maliit lang naman po pero malakas naman kumita. Hindi naman sila mahirap. Po? Hindi naman po. Bakit ganon siya? Ano pong... Nakita mo kanina? Nagbalot ng handa ko. Hindi naman sa nagdadamot ako ng pagkain, nak. Hindi ako ganon, alam mo yan. Kaya lang, parang ako ang nahiya sa ginawa niya kanina. Unang beses pa lang namin nagkakilala. Kaarawan ko pa. Pero hindi pa tapos ang kasiyahan kusa na siyang nagbalot ng pagkain. At ito pa akala ko simpleng plastic lang ang kukunin niya. Kaya lang nakursunodahan niya yung mga lagayang may takip. Plastic din naman yun at hindi naman ganun ka-importante. Pero malalim ang mga lagayang yun. Kaya ang dami. Ang dami niyang nauwing pagkain. Aba, daig pang nag-take out sa restaurant. Mateo, nak, uulitin ko Hindi ako maramot sa pagkain. Halos lahat naman ng bisita ko may uwing ulam. Pero kung ako ang nasa posisyon ni Zenny, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Tama ba ako, nak? Nay, pasensya na po dati ko pa po napansin yung ganyang ugali ni Zenny. Nakakaila nga po nung una, kaya lang naisip ko naman na normal naman yata yung ganun. Di ba nakaugalian na natin mga Pinoy yung nagpapa-take home sa mga bisita? Sana kung yung may handa ang nagsabi. Hindi yung bisita pa ang mangunguna. Kita mo nga kanina, hindi pa tapos ang party may pabalot na agad si Zenny. Ay, pasensya na ho, Nay. Bali, sige po, pagsasabihan ko na lang. Hindi. Hayaan mo na. Isipin pa ni Zenny maramot ako sa pagkain. Ang akin lang, ayos lang sa akin na gawin niya yung ganung bagay. Nanay mo naman ako Huwag lang sa ibang tao. Kasi nobyo ka niya. Ano man ang gawin niya para mo na rin ginawa. Kung mapagbalot siya ng pagkain, malamang sa malamang ganun din ang iisipin ng ibang tao sa'yo. Tony, halos perpekto si Zenny para sa akin. Mabait siya, malambing at maalaga. Isang katangian lang ang medyo tagilid sa akin. At yun ay ang pagkahilig niya sa pagbabalot ng pagkain. Lahat ng handaan o okasyon na puntahan namin,
Kilalang kilala na ang nobya ko bilang matinik pagdating sa pagta-take home ng pagkain. At galante siya sa kanyang sarili. Hindi pang isahan ang dami ng kanyang kinukuha, kundi para sa 3 hanggang 4 na katao. Hindi naman salat sa pera si Zenny at ang kanyang ama. Sadyang ninamnam lang yata niya ang kultura nating mga Pinoy na sa tuwing may handaan, hindi pwedeng umuwi ng luhaan. Kailangan ay laging may pa-take out ang may handa bilang simbolo ng pakikisama. Aaminin ko, nahihiya ako sa ugaling yun ni Zenny. Pero sa isip ko noon, kaya ko naman itong tanggapin. Mahal na mahal ko na si Zenny noong mga panahon na yun. At diba kapag mahal mo ang isang tao, kailangan tanggap mo ang mga magaganda at ganun din ang mga hindi kaaya-ayang pag-uugali nito. Tony, gaya ng sinabi ko kanina, sinusubukan kong tanggapin ang lahat kay Zenny. Kaya lang habang tumatagal ay tila nahihirapan akong baliwalain ang mga sinasabi ng tao. Sumikat na kasi si Zenny sa mga kaibigan namin bilang hayok sa mga handaan. Marami akong naririnig na pangungutya sa kanya. Hindi ko naman siya magawang ipagtanggol dahil totoo naman ang mga bati ko sa kanya. Meron ng hindi kagandahang imahe si Zenny sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Pati tuloy ako ay hindi rin maiwasang ma-turn off, ika nga. Sinubukan kong pagsabihan si Zenny na maghinay-hinay sa pagbabalot ng pagkain sa tuwing may salo-salo kaming pinupuntahan. Pero matigas talaga ulo niya. Ang hindi ko lang akalain ay may sukdulan pa pala ang pagiging matinik sa pagkain ng girlfriend ko. Wow, Mateo! Ang bongga naman sa restaurant na to. Eat all you can? Kakabukas lang nito nung nakaraang linggo. Buti nga at maaga tayo eh. Wala pa masyadong tao. Blockbuster daw to pagtanghalian at hapunan eh. Ito lang kasi ang buffet restaurant sa lugar na to. Pero ang mahal ah. 500 kada tao? Uy, ganyan naman talagang presyohan kapag buffet. Mura na nga yan eh. Sa mga hotel umaabot ng 1,000 mahigit. Meron pa nga 2,000 eh. Uy, ang mahal naman nun. Pero wag kang mag-alala. Libre yung kain natin dito. Ha? Libre? Paano nangyari yun? Kabatch kasi ni Mama yung may-ari nitong restaurant. Sanggan dikit sila dati, kaya yun, binigyan si Mama ng gift check. Yun ang gagamitin nating pambayad. Wow! Thank you, tita! Halika na kaya, umpisahan na natin bago pa dumagsa yung mga tao. Sige, tara. Mateo. Bakit? May papakuha ka pa? Hindi. Usog ka konti dito. Usog ka. Ha? Takpan mo ko. Ano takpan kita? Usog ka, dali. Okay, ayan. Ano bang problema? Sandal ka konti. Ha? Oo. Yan. Ganyan ka lang ha. Teka, ano bang meron? Huwag kang gagalaw. Bakit nga? Basta steady ka lang. Ano bang ginagawa mo? Lalagay ko sa bag ko tong mga hipon. Uy, Zenny, ano ba? Shhh! Huwag kang maingay dyan. Oh, ba't mo nilaglag sa bag mo yung pagkain? Kumalma ka lang. May plastic sa loob ng bag ko. Oh, ayan o. Kita mo? Plastic? Saan ka nakakuha ng plastic? Ba't mo ginagawa yan? Sayang yung pagkakataon para may ulam na kami ni tatay mamaya para hindi na siya magluto ng hapunan. Hey, bawal yung ginagawa mo. Anong bawal eh? Eat all you can naman to. Eat all you can dito sa loob ng restaurant. Hindi yung dedekwatin mo ng ganyan. Grabe ka naman sa dekwat.
bayad naman to. Oh. Gift check lang yung gamit natin. Bayad pa rin yun. Teka, wag kang gagalaw. Itong scallops naman. Zenny! Naku, alam mo bang ang mahal-mahal nito? Madalang lang ako makakain ng ganito. Zenny, itigil mo na yan ha. Bawal yung ginagawa mo. Ano ka ba? Mateo, wag kang nga sabi malikot. Zenaida! Last na. Itong laman na lang ng alimango. Zenny, utang na loob. Mateo, wag kang nga malikot. Ano ba? Excuse me po. Yes? Good afternoon po. I'm Francesca, assistant manager po ng restaurant. Ma'am, sir, pasensya na po at na-istorbo ko kayo. Pero napansin lang ho kasi ng kasamahan namin, bawal po kasing mag-uwi ng pagkain, ma'am, sir. Strictly dine-in po tayo. Nakasulat po dito yung rules and regulations natin. Ha? Kunti lang naman yung kinuha ko Zenny! Kahit i-check nyo pa Hindi naman nakaabot ng 1 kilo to. Baka nga wala pang 100 gramo to Zenny! Ito. Kahit timbangin nyo pa. Zenny, tama na. Ibaba mo na yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hindi, para malaman nilang nagsasabi ako ng totoo. Zenny, wala naman yun sa timbang ng kinuha mo Hindi ka nga dapat naglalagay kasi ng pagkain sa supot. Ma'am, sir, would you like to settle this sa office namin? Doon na lang ho tayo mag-usap para hindi tayo makaistorbo sa ibang mga guest. At para na rin ho makaiwas tayo sa mga mata ng mga tao. Sige, please, doon na lang tayo. Mateo! Zenaida, halika na. Huwag ka na makipag-away. Pero... Halika na. Nakakahiya! I'm so sorry. Ano na lang ang sasabihin ng kaibigan ko? Ng mga kabatch ko? Tiyak nakakalat ang nangyari. Mateo naman. Bakit hindi mo pinigilan si Zenaida? Pinigilan ko naman. Kaya lang, ang bilis ng mga pangyayari. Dapat nga, hawakan ko pa yung kamay ni Zenny. Kaya lang, hindi ko na nagawa kasi ayoko may makapansin. Ayaw mong may makapansin. Pero tingnan mo naman ang nangyari. Naban kayo sa restaurant. Akalain mo yun? Bawal na kayong tumapak sa lugar na yon? Nangyayari pala ang ganon, Mateo? Ay, ngayon lang ako nakarinig ng ban-ban na ganyan. At sa'yo pa talaga nangyari, ha? Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Patay gutom ka? Patay gutom tayo? Hindi naman siguro malalaman ng iba. Kakausapin ko yung may-ari ng restaurant. Personal akong hihingi ng paumanhin. Sinabi ko na sa'yo, Mateo. Sinabi ko na sa'yo na bantayan mo yung nobya mo at may ugaling nakakahiya. Huwag niyo namang husgahan si Zenny. Mateo, alam kong mabait kung sa mabait yung nobya mo. Pero aanhin mo ang bait kung may ugaling... Ay nako, ayoko na lang magsalita. Baka ano pang masabi kong hindi maganda. Pasensya na, Ma. Kakausapin ko na lang yung kaibigan niyo. Wag na. Ako nang bahala. Wala rin namang mangyayari kahit humingi ka pa ng paumanhin. Lalo na kung hindi naman nagsisisi yung totoong may sala. Pagsabihan mo na lang si Zenny. Kung patuloy siyang magiging ganyan baka hindi ko na siya kumbidahin sa kahit anong okasyon. Mahirap kasama ang ganyan, Mateo. Hindi naman dukha. May pinag-aralan naman. Pero garapal sa pagkain. Tony, aaminin ko, nahirapan akong panindigan ang pangakong tatanggapin ko ang lahat sa nobya ko. Sobra talagang nakakahiya na nangyari. Pinagalitan ko si Zenny matapos kong makausap si Mama. Pero sa halip na humingi ng tawad, nagawa pang ipagtanggol ni Zenny ang kalokohan niya. Sobra ang paniniwala niya sa kanyang prinsipyo ng pagiging praktikal. Ang dapat sana'y simpleng bagay lang ay naging mabigat na pasanin sa akin. At dinala ko ito sa buong relasyon namin ni Zenny. Nagawa naming magtagal ng ilang taon dahil marami naman siyang magandang katangian. Pero nakakahiyamang aminin, hindi ko pa din masiguro kung si Zenny na talaga ang para sa akin. Sa iba siguro, maliit na bagay lang ang sinasabi kong kapintasan ni Zenny.
Pero para sa akin, ayoko ang ugali niyang yun. Oh, eto na po ang kape niyo. Salamat, Nak. May asukal ba yung sa akin? Opo, tay. Isang kutsarita. Tito, gusto niyo po ng bibingka? Sige. Pakilagay naman tikilya. Sige po. Zenny, ikaw? Ako na sa akin. Okay, sige. May iba ako. Gano'n na kayo katagal magkarelasyon? Kami po, 4 na taon na po. 4 na taon. O ano na? Po? Kako ano na? Anong ano na po? Sus naman, Mateo, napakahina mo naman. Po? Mateo, tinatanong ka ni tatay kung ano nang plano mo para sa atin. Plano? Plano? Plano. Kasal, Mateo. Kasal. Akala ko planong lakad. Bakit ba hindi pa kayo magpakasal? May maayos naman kayong trabaho. Meron kayong ipon. Ano pa bang hinihintay nyo? Ano bang hinihintay mo, Mateo? Ako po? Meron pa bang ibang Mateo dito? Bali, syempre po Tito, kasama naman po sa mga plano namin ni Zenny na yung lumagay sa tahimik. Lahat naman huwata ng pagkarelasyon yun ang gagawin sa tamang panahon. Alam ko yun. Kailan ba yung tamang panahon na yan? Po? Kailan yung tamang panahon? Teka nga. Ba't ba nagbibingi-bingihan ka? Ay naku Tito, hindi po. Hindi ka bigla makausap ng maayos. Paulit-ulit ako ng tanong sa'yo. Pasensya na po Tito. Sagutin mo ako ng maayos. Opo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Opo Tito. May bala ka bang pakasalan tong si Zenaida? Opo. Aba, parang hindi ko sigurado. Hindi ho. Hindi? Ay, ang ibig ko pong sabihin, sigurado po ako, Tito. Napag-usapan na po namin ni Zenny ang kasal. Diba, Zenny? Napag-usapan naman natin na nagagawa rin tayo ng pamilya balang araw. Diba? 3 anak ang gusto natin, diba? Nak, Mateo. Hindi ko nagugustuhan ang mga sagot mo sa akin, ha? Ang dating, wala ka pang matinong plano para sa inyo ni Zenny. 4 na taon na kayo. Nasa husdong edad na rin. Pero parang hindi ka pa handang lumagay sa tahimik. Balak mo bang paghintayin ang anak ko ng mahabang panahon? O balak mo siyang paghintayin sa wala? Tito, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pababayaan si Zenny. Sadyang may mga kailangan lang po akong asikasuhin pa. Hindi naman po porque may ipon na basta na lang gagawa ng malaking desisyon. Siyempre gusto kong may maganda kaming tirahan ni Zenny. Yung malaki-laki na para sa bubuuhin naming pamilya. Alam niyo naman pong hindi biro ang presyo ng bahay at lupa ngayon. Mahirap pong mapasubo na lang nang wala sa oras. Baka hindi lang po ako yung mahirapan, pati na rin po si Zenny. Ayaw niya naman siguro mangyari yun, di ba? Kaya bilang lalaki, gusto ko pong ibigay kay Zenny yung buhay na nararapat para sa kanya. Siguraduhin mo lang, ha? Mainam na ngayon pa lang malinaw na ang lahat sa pagitan yung dalawa. Matinong usapan yan, Mateo, ha? Opo, Tito. Maliban sa akin, ikaw ang mag-aalaga sa nag-iisa kong anak. At gusto kong higitan mo ang mga nagawa ko para sa kanya. Kung hindi mo naman kaya, ayos lang. Kahit pantayan mo na lang. Oh, unan. Tsaka ito, kumot. Bagong labayan. Salamat. Teka, bakit mo ako binibigyan ng unan at kumot? Saan ba tayo matutulog? Ako dito sa kwarto ko. Ikaw doon ka muna sa sofa. Sa sofa? Bakit sa sofa? Naisip ko kasi na bakit tayo nagtatabi sa kama? Hindi pa naman tayo mag-asawa. Umaasta ka ng mister samantalang hindi mo pa naman ako misis. Zenny, may problema ba tayo? Pansin ko kanina ka pa ganyan Wala ka masyadong imik. Tapos pagkakausapin mo ko, pagalit. Hindi ako galit. Pero hindi ka rin masaya.
Wala naman dahilan para maging masaya. Zenny. Mateo, lilinawin ko lang, ha? Hindi ako tanga. Teka, ano? Kung si Papa nabilog mo kanina, pues ako hindi. Zenny. Alam kong wala ka pang balak pakasalan ako. O baka nga hindi mo talaga ako pakakasalan kahit umabot na tayo ng ilang dekade. Zenny, hindi totoo yan. Pwede ba, Mateo? Huwag kang sinungaling. Ayaw mo pa akong maging asawa. Yun ang totoo. Ang tanong, bakit? Bakit hindi pa rin ako sapat para maisip mong handa ka nang lumagay sa tahimik? Anong kulang sa akin, ha? Hindi ba ako ganun kaganda o kasexy gaya ng gusto mo? Hindi ko ba nagagampanan ng trabaho ko bilang mabuting nobya? O baka naman hindi kulang ang problema kundi sobra. Nasosobrahan ka na ba sa ugali ko? Alin doon? Alin ang hindi mo maatim? Sabihin mo nga. Zenny. Sumagot ka. Ano? Walang ganun. Alam ko na. Alam ko na, Mateo. Oh, ano na namang naisip mo? May iba ka na, no? Diyos ko po naman. May iba ka na kaya hindi mo naiisip mag-asawa. At kaya ka lang nananatili sa akin dahil nangihinayang ka sa mga taong pinagsamahan natin. O kaya baka naaawa ka sa akin. O kaya baka ayaw mo magmukhang masama kaya hinihintay mong ako makipaghiwalay sa'yo. Zenaida, diba? hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya sa tatay mo. Kay tatay nahihiya ka, pero sa akin hindi. Ako tong kasama mo Nagsisilbi sa'yo, nag-aalaga sa'yo. May respeto ako sa tatay mo. At sa akin wala? Siyempre sa'yo rin, ano ba? Kung may respeto ka sa akin, huwag mo akong tratuhing asawa sa presyong pangnobya lang. Kung may problema tayo, sabihin mo sa akin. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Kulang, sobra, o may iba ka na? Alin doon ang dahilan bakit hindi mo pa rin ako magawang pakasalan? Tony, ilang beses pa akong pinilit ni Zenny na umamin kung bakit hindi pa ako handang magpakasal. Wala akong nasagot. Kasi paano ko nga naman sasagutin ang buong katapatan ng tanong niya? Diretsahan ko bang sasabihin na, Zenny, ayokong pakasalan ka dahil mahilig kang magbalot ng pagkain? Tiyak kong hindi niya maiintindihan ang sentimiento ko. At dahil palala ng palala ang away namin, nagdesisyon si Zenny na magpahinga muna kami mula sa isa't isa. Ayaw na raw muna niyang makita ako hanggat hindi ko sinasagot ang kanyang katanungan. At pumayag ako sa gusto ni Zenny. Pinili kong tumakas pansamantala kesa parehas kaming mapahiya. Tony, huwag niyo sana akong masamain. Pero ano magagawa ko kung yun ang aking nararamdaman? Tony, 1 linggo lang ang itinagal ko at sinubukan ko ring suyuin si Zenny. Pero iisa lang ang kondisyon niya para magkabalikan kami. At yun ay ang umamin ako sa tunay na dahilan kung bakit hindi pa ako handang pakasalan siya. Panay naman ang tanggi ko, kaya panay rin ang pagtaboy niya sa akin. Hanggang sa naisip ko na, di bale na nga lang, kung ayaw niya akong tanggapin, edi wag. Makikipagmatigasan na ako sa kanya. Basta hindi ko aaminin ang totoo. Dadalhin ko na lang hanggang hukay ang saloobin ko laban kay Zenny. Kaya lang Tony, hindi ko inasahan na ang paghihiwalay namin ni Zenny ay magdudulot sa akin ng matinding kalungkutan. Ano ba naman yan, Mateo? Nasa inuman tayo, bakit kape ang in-order mo? Kang magulo, kuyat ako. Baka pag uminom ako ng alak hindi na ako magising kinabukasan. Ay, bang klase talagang buhay, no? Uling beses na nakita kitang ganyan nung iniwan ka ni Harleen. Ay, naawa ng Diyos, ganyan ka pa rin. Di ka pa rin nagbabago. Dinadaan mo pa rin sa pagiging tahimik yung pagiging broken-hearted mo. Dapat ka nilulubos mo na. Kasi, ngayon ka na lang single Bukas makalawa naman, magiging kayo ulit ni Zenny. Tingin mo? Depende sa'yo yun. At sa kanya, syempre. May nakaupo ba sa chair na to?
Zenny? Ha? Ano yon? Uy, Brad. Ang Zenny. Narinig ko boses ni Zenny. Uy, huwag kang ganyan. Ay, sorry miss. Ikaw ba yung nagsalita kanina? Kanina, tingin ko, tinatanong ko kung may nakaupo dito sa upuan na to. Kulang kasi kami ng upuan sa table namin eh. Sige lang, kunin mo lang. Thank you. By the way, dalawa lang ba kayo ng kaibigan mo? Akala ko talaga si Zenny. Boses niya yun eh. Uy, Mateo, sumagot ka. Ha? May tinatanong sa'yo. Ha? Sorry, ano? Sabi ko kung kayong dalawa lang ang kasama mo sa table, you can join us. I'm Clarice and you are? Uy, sabi mo yung pangalan mo. I'm taken. Ha? Ano yan? Etong kaibigan ko, si Bien. Baka pwede niyo siyang isama sa inyo. Mag-isa na lang kasi siya eh. Alis na kasi ako. Ano sinasabi mo dyan, Brad? Nahantok nga ako eh. Kaya una na ako ha. Abunuhan mo na muna itong mga in-order ko. Bayaran kita bukas. Uy, teka. Seryoso ka ba? Oo, alis na ako. Pasensya na, Lisa. No problem. Uy! Mateo! Uy! Brad! Itong ginagawa ko sa tapat ng bahay ni Zenny. Para akong tanga dito. Kakatok ba ako? Kaya ng ating gabi na eh. Patay na yung ilaw sa loob ng kwarto ni Zenny. Uy na lang kaya ako. Uy! Si Zenny? Zenny! Mateo? Anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Kala ko pa naman din tulog ka na. Pinipigilan kong kumato kasi ayoko makaistorbo eh. Tapos yung pala nasa labas ka. Madaling araw na, saan ka galing? Ikaw, saan ka galing? Naka-forms ka pa. Hindi ka galing sa bahay, yan ang sigurado. Dahil hindi ka magsusuot ng pagkaganda-ganda para lang puntahan ako. Kaya saan ka nang galing? Wala, dyan lang. Nag-inuman kami ni Bien. Ikaw, saan ka nagpunta? At sinong kasama mo? Sina Harleen. At kumain kami sa isang magandang restaurant. Hindi kami nag-inom gaya mo. Diyan ka na nga, papasok na ako. Teka, hindi pa tayo tapos mag-usap. At ano Sandali pa lang. pag-uusapan natin, Aber? Meron na ba? Zenny. Meron na? May baon ka bang kwentong pinakahihintay ko? Wala pa, pero... Pues wala tayong dapat pag-usapan. Zenny naman. Ayoko na mag-aksaya ng panahon kung magpapaligoy-ligoy ka lang din naman, Mateo. Hindi ko sinasara ang pinto ko sa'yo. Pero, utang na loob. Huwag ka nalang pupunta dito para lang makipagnegosasyon. Humingi ng palugit o magpalusot, nya. Alam mo kung anong gusto ko. At kung hindi mo to kayang ibigay sa akin, ibig sabihin lang nun, hindi tayong nararapat para sa isa't isa. Tony, alam kong katawa-tawa na ako sa inyong mga tagapakinig. Naaminin ko, akala ko noon ay masisiraan na ako ng bait. Napakayabang ko pa. Akala ko magagawa kong tiisin si Zenny. Akala ko kaya kong kalimutan siya kung sakaling hindi na nga kami magkabalikan. Pero nagkamali ako. Sobra ang pangungulila ko sa kanya. Wala nang nag-aalaga, nag-aasikaso sa akin. Wala nang naglalambing at nagtatanggal ng pagod ko mula sa buong araw na pagtatrabaho. At higit sa lahat, wala nang babaeng nagdadala ng saya at saysay sa aking buhay. Kaya naman ako na ang nagbigay ng taning sa sarili ko. Kapag hindi ko pa nagawang ayusin ang mga desisyon ko sa buhay, hindi ko nakahayaan ang sarili kong mahalin pa si Zenny. Karapatan ni Zenny maging masaya
At kung hindi ko kayang ibigay yun sa kanya, nararapat lang na palayain ko na siya. Ang tagal. Wala bang tao sa kanila? Ulitin ko nga. Magandang araw ho, Tito Freddy. Bakit doorbell ka ng doorbell? Kailangan paulit-ulit. Isang beses lang. Opo, kala ko po kasi walang tao kaya... Ba't nandito ka? Si Zenny po, nandyan? Hindi niya ho kasi sinasagot yung mga tawag at text ko eh. Tumatawag din ho ako sa landline kaya lang, hindi rin ho kayo nasagot. Alam ko. Natulili nga ako sa kakatawag mo kaya hininaan ko yung ring ng telepono namin. Ho? Pala, nandiyan si Sinaida sa loob. Talaga ho? Pero anong paki mo? Tito, pwede ko ba makausap si Zenny? Tungkol saan? Tungkol ho sa amin. Tungkol sa inyo. Bali... Huwag mo man takutin si Mateo. Ako lang ang pwedeng gumawa nun. Bakit nandito ka na naman? Zenny, pwede ba tayo mag-usap? Kung wala ka rin namang Sige, ibang... pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal. Teka, ano sabi mo? Anong kasal? Wala magpapakasal. Tay, kalma. Bumalik nga muna kayo sa loob. Yung pinapakuluan yung luya, baka natuyot na. Wala no. Diyan muna kayo. Huwag mo papapasukin yan, ha? Opo. Bakit bawal ako pumasok? Syempre, depende sa mga mapag-uusapan natin yun. Ano ba sasabihin mo? Tuloy mo na. Okay, Zenny. Handa na ako. Handa na akong lumagay sa tahimik kasama ka. Hindi ko nga lang may papangako sa'yo na maibibigay ko yung pinaka-ingrandeng kasal o pinakamalaking bahay. Pero tatrabahuin ko lahat yun sa abot ng makakaya ko. Kaya sana magkabalikan na tayo. Kasi Zenny, ang hirap eh. Ang hirap nang wala ka. Parang laging may kulang, parang may mali. Hindi ako dapat nag-iisa eh. Dapat kasama kita. Kasama kita sa lahat ng bagay. Kaya Zenny, patawarin mo na ako sa naging pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng tsansang ayusin ano man ang nasira sa atin. Please, Zenny, tayo na ulit. Sige, papayag ako sa gusto mo. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Ano yun? Ano bang naging problema? Anong pumipigil sa'yo para maisip mong ako na ang perpektong tao na pwede mong makasama habang buhay? Zenny, Ano? hindi naman na kasi mahalaga yun. Ang importante naman na yung nararamdaman natin ngayon, di ba? Hindi na mahalaga? O ayaw mo lang aminin? Kung hindi ka lang din naman magiging tapat sa akin, wala rin silbi ang magkabalikan tayo. Kala ko pa man din, nagbago ka na talaga. Umalis ka na nga. Teka, sandali lang naman. Hindi mo ba gusto magkaayos tayo? Paano tayo magiging maayos kung simpleng tanong ko hindi mo masagot? Zenny naman. Bakit nga, Mateo? Ano ba naging pagkukulang ko? Wala. Walang kulang sa'yo. Bakit nga? Bakit hindi mo ako gustong pakasalan nung una? Zenny, hindi kasi ganun kadali sagutin yung tanong mo eh. Sa sinabi mong yan, lalo tuloy ako nag-aalala. Mateo, isang tanong na lang Isa na lang. Kapag hindi mo pa rin sinagot, wala na. Tapos na talaga tayo. Permanente na. Zenny. Bakit mo ko inayawan nung una? Di ka talaga magsasalita? Okay, gets. Diyan ka na. Dahil ang hilig mo magbalot ng pagkain eh. Ano? Balot ng pagkain. Ayusin mo nga magsalita! Ang hilig mong magbalot ng pagkain. Ha? Ano? Teka, ano? Sa lahat ng handaan, okasyon na pinupuntahan natin, panay ang hingi mo ng pagkain para iuwi sa inyo. Minsan hindi pa nga nag-uumpisa yung party. Inaabatan mo na yung mga gusto mong iuwing pagkain. Wala kang kahiya-hiya, ang tapang mo, ang lakas ng loob mo. Sabi nga nung isa nating kaibigan, ang kapal daw ng mukha mo. Sinusubukan naman kitang sawayin, kaya lang ang tigas talaga ng ulo mo eh. Hindi ko maintindihan yung pag-uugali mong yun.
Lahat na sa'yo perpekto, lahat maliban lang dun. Dahil yun ang isang bagay tungkol sa'yo na kinakahiya ko. Seryoso ka ba, Mateo? Totoo ang sinasabi ko, Zenny. Nagpapakatotoo na ako sa'yo. Alam ko mababaw, napakababaw. Sobrang nakakahiya sa babaw. Pero anong magagawa ko? Kung pumipitik ako sa tuwing umiiral yung pagsasharon kuneta mo. Pag-ano? Ewan, basta yun yung tawag ng mga tita ko dun sa ginagawa mo eh. Ginagawa? Alin yung pagbabalot? Oo. Ano namang masama dun? Pinamamahagi naman yung pagkain na inuuwi ko ah. Tsaka, nagpapaka-practical lang ako. Ang laki kayang menus doon kapag may uwi akong pagkain dito. Hindi na magluluto si tatay, hindi na siya mapapagod. Oo nga, pero minsan sobra ka eh. Kung magbalot ka parang may sarili kang pakain sa bahay niyo eh. Madalas, ikaw pa nangunguna kaysa sa may pakain eh. Ang laki naman ang problema mo. Pero hindi, Zenny, hindi. Bali wala na sa akin yung ugali mong yun. Kung hindi mo kaya magbago, ako na lang. Pikit mata na lang kitang hahayaang gawin ang gusto mo. Magbibingi-bingihan na lang ako sa mga komento ng ibang tao. Ang mahalaga kasama kita. Maayos tayo. Kasi ang tanga ko naman kung kalilimutan ko lahat na mabubuti sa'yo para lang sa isang bagay na pwede ko namang patawarin. Kaya Zenny, kalimutan na natin yon, please. Ituon na lang natin yung atensyon natin sa kinabukasan natin. Ano, ganun-ganun na lang yon? Oo, ganun-ganun na lang yun. Mahal kita, Zenny. Mahal na mahal kita. Huwag na tayo mag-inarte pa. Ako ba Mag-umpisa na lang tayo ulit, please. Tayo na lang ulit, Zenny. At pangako, hinding-hindi na kita sasaktan. Kahit baluti mo pa yung buong handaan, isama mo pa pati tao. Hahayaan lang kita. Balikan mo lang ako. Mahalin mo lang ako ulit. Tony, aminin na natin, walang perpektong karelasyon. Kahit yung mga matatagal na mag-asawa ay meron pa rin hindi gusto sa isa't isa. Pero magkakatalo lang kung pipiliin mo pa rin ang taong mahal mo sa kabila ng mga kapintasan. At yun ang aking ginawa. Ano ba naman ang isang kakaibang ugali ni Zenny kumpara sa mas marami niyang magagandang katangian? Hindi ko naman ikamamatay kung magbalot ng katakot-takot na pagkain ng nobya ko. At ano ngayon kung hindi na kami imbitahan ng mga kaibigan namin sa tuwing may salo-salo? Ang importante, kasama ko si Zenny at masaya kaming dalawa. Tony, sa ngayon ay higit 1 dekada na kaming nagsasama ni Zenny bilang mag-asawa. At nabiyayaan kami ng 2 anak. Ngayon, kung nagbago na ba ang hilig niya sa pagbabalot? Hindi pa rin. Nabawasan lang ng kaunti, lalo na kapag napipigilan ko. Tinatawanan ko na lang. Nakikinabang din naman kasi ako ngayon eh. Hanggang dito na lang ang aking kwento. At salamat sa inyong pakikinig. Sumasa Puso, Mateo. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa